Ito yung sunod, mga kababayan. Ito yung sunod, mga kababayan, na si Tito Sen daw. Ito pa, natawa ako dito, mga kababayan. Wait lang Tito Soto. Ito pa, mga kababayan. Natatawa ako dito sa issue. Si Tito Soto daw at si Erwin Tulfo nakatanggap ng maleta. Ito pakinggan nyo, mga kababayan. Dati meron bang inilabas na ebidensya o patunay itong mga dating Bogus kung ilarawan ng Gatchalian Block ang naging flood control hearing ng Cayetano faction sa Senado ngayong araw. Pumalag din sila sa testimonya ng mga tanging resource persons na sumipot sa hearing. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Natatawa ko sa reaction ni Tito Sen. Tinawag ni Senator Tito Soto ang nangyaring hearing kanina na isang bogus investigation and aid of destabilization. Muli rin niyang tinanggi ang aligasyon ng tinaguriang Maleta Boys na naghayag kanina na naghatid sila ng 5 maleta na naglalaman ng pera sa kanyang tanggapan sa Baclaran ng 2024. Paglilinaw ni Soto, hindi siya senador mula 2022 hanggang 2025. Kaya wala siyang anumang flood control project. Nabanggit din ang kanya umanong. Diba? Si Tito Sen tumanggap daw noong 2024. Hindi naman siya senador mula 2022 hanggang 2025. So paano siya nakatanggap ng maleta? Diba? Kailan lang si Tito Sen nanalong senador? Midterm election 2025. 2022, hindi siya senador. Kaya paano siya nasangkot? Ay nako, mga kababayan. Doon palang barado na sila Paano si Tito Sen makatanggap ng milyones mula sa maleta galing sa DPWH na hinatid ng mga Marines, kung 2022 pa lang, hindi siya senador. Nagiging senador siya ulit noong 2025 lang last year, nung midterm election. Putang ina, sunog! Pangalawa, mga kababayan, paanong tumanggap ang staff ni Tito Sen kung 2015 pa lang patay na. Eto mga kababayan. Natawa ko mag-isip. Sabi ni Tito Sen, 2022, hindi siya senador hanggang 2025. So pagdating ng 2025 ng May, tsaka pa lang siya nanalo. So paano daw siya hinatira ng maleta? Pangalawa, yung tumanggap daw ng maleta ay yung staff niya. Na samantalang yung staff niya ay namatay 2015 pa. Putangina, natatawa ako, mga kababayan. Ano yun? May ghost din? Ito pakinggan nyo mga kababayan. Itinanggi ni Senator Tito Soto ang mga paratang mula sa 18 ex-Marines na nakatanggap umano siya ng mga maleta mula sa flood control projects. At ang binanggit na staff niya na tumanggap daw para sa kanya ay matagal nang patay. Sa isang panayam ngayong Huwebes, June 4, sinabi ni Soto na ang natatanging mark na naging executive assistant niya na nabanggit sa pagdinig ay pumanaw na noong 2015 pa. Ayon kay Soto, isang bogus na pahayag ito mula sa bogus na pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block na naganap ngayong araw. Inanunsyo ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan naman ni Senator Erwin Tulfo sa Lunes, June 8. Diba, mga kababayan? Kaya minsan nakakatawang isipin, paano nangyari tumanggap daw ang Chief of Staff ni Tito Sen, ang pangalan ay Mark. Tapos yung Mark na Chief of Staff niya, 2015 namatay. Tapos 2022, 2023, ang maleta. Hindi naman siya senador. Paano siya nagkaroon ng staff noong 2022? Tumanggap ng maleta, patay naman yung sinabi. Kaya nga, mga kababayan, na nahihirapan na intindihin 2015 pa patay yung staff. Tapos tumanggap yung staff na patay noong 2015 ng maleta noong 2023. So paano nangyari yung 2015 na patay, tumanggap noong 2023? Ano yun, pinapabangon niyo yung staff niyang patay?
para tumanggap? O baka minulto kayo, multo yung tumanggap? Kaya siguro sabi ni Tito Sen, wala akong natanggap. Bakit? Kasi multo ang tumanggap. Utang ina, oh. 'Di ba? Kita nyo, mga kababayan, kaya nga ako mismo nagtatawa ang bilis ribatan ng mga putang inang sinungaling ng mga maleta boys. O, continue. EA na nagngangalang Mark. Pero sabi ni Soto, 2015 pa, sumakabilang buhay ang kanyang EA na Mark ang pangalan. Mariin din kinanggi ni Senador Erwin Tulfo ang aligasyon ng Maleta Boys na nag-deliver sila ng 2 beses sa kanyang bahay sa Green Hills. Definitely, it's a lie, a blatant lie, kasi nga, hindi lang masagot anong purpose pa. Saan nang galing yung sinasabi nila 1, 2, 3, 4, 5, whatever the maleta is. I wasn't listening. What is the purpose? Sabi ni Tulfo na mula 2022 hanggang 2025 ay wala siya ni isang flood control project na siyang sentro ng investigasyon kanina. Kaya At saka paano tumanggap si Erwin Tulfo ng maleta? Hindi pa naman siya senador. Kakapanalo pa lang niya. Maniwala pa ako na pwede lang sabihin na si Rapi Tulfo tumanggap ng maleta, mga kababayan. Kasi si Rapi Tulfo naging unang senador. Si Erwin Tulfo 2025 lang to nanalo eh. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, nakakaloka. Si Rapi Tulfo, hindi nila pwedeng sabihin tumanggap kasi bakit? Diyos ko, yung views pa lang ng vlog ni Tulfo, walang-wala dyan sa kinikita sa maleta. Diyos ko, nakita nyo naman, bilyonaryo. Magkano salin ni Tulfo? Bilyon. Tapos natanggap ka ng maleta, bariya lang niya yan. Binibigay nga dun sa chicks 250,000 nga eh. Tapos nakita nyo nga yung sumasayaw-sayaw ngayon si Rapi Tulfo dun sa bar na may mga babae na halos nakikita na yung suso. Mga dipuga, mga lintian, ang paslupang pangit. Nakita ko nga yung nasa bar, na sumasayaw-sayaw si Tulfo. Ito ba yon? Nakahubad yung iba. Ayan, Saan ba yan? Ayan, kita mo yan, may mga chicks na sumasayaw-sayaw. Yan ang trending ngayon. Diba? Tawang-tawang ako kanina, napanood ko yung reaction ni Yossi Claire. Bakit daw si Jinggoy laging lumuluhod? Kaya daw inoperahan yung tuhod. Kasi daw buto mesa. Sabi ni Yossi, ano ba yung buto mesa? Yossi, yun po yung tumutuwad. Yung binibeng-bang. Oo, kaya masakit sa tuhod. Tapos nagdadasal ng ama namin. Tawa ko ng tawa kay Yossi talaga. Si Mami Rian, pag sinabing ito si Mami Rian talaga, alam na alam agad, Ay, Mami Rian, hello dyan sa Japan. Si Mami Rian talaga, alam na alam niya yung mga tumutuwad eh. Yung mga lumuluhod. Ay, Diyos mio, Marimar. Alam nyo na. Mga kababayan. Diba, ang hirap talaga, paniwalaan. Alam nyo, sa totoo lang, nasanay na kami pagdating sa ribatan. Itong mga ganito, ako pa lang, wala na, sunog na. Yung mga DDS, paano pa pag yung ibang vloggers pa, nako. Ay, Diyos ko, kaya ako natatawa minsan, sabi ko, ginagawang tanga nitong mga DDS politician, yung kanilang mga DDS supporter, no? Ginagawa nilang bobo, mga bobo ba nga, sabi nga ni attorney, itong mga bobong DDS, pag nagsama-sama yan, nakakabuo sila ng isang bagay. Biruin nyo, no, ang mga DDS, pag nagsama-sama, yung patay ng 2015, dideliveran mo, tumatanggap 2023, sige nga, saan kayo nakakita ng patay ng ilang taon nang nakalipas? Biruin nyo, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8 taon nang nakalipas na patay, tumatanggap pa ng maleta. Tapos yung kakapanalo lang ng senador noong 2025, tapos diniliberan mo 2023, paano nangyari yun? Paano siya nakasali? 2025 pa si Erwin Tulfo naging senador, tapos 2023 kasali na siya sa flood control, sa maleta, sa DPWH. Yan ang mahirap. Si Dilima. Kita nyo si Dilima? Tumanggap daw ng maleta.
Samantalang 2023, si De Lima nakakulong. Paano si De Lima pupunta sa tinatawag nilang townhouse kung si De Lima ay nakakulong, kakalaya lang? 2022, 2023, dideliveran mo si De Lima. Samantalang si De Lima nandun sa kulungan. Himala. Ano yung kaluluwa ni De Lima? Lumabas saglit, nagpaalam sa Bucor head. Bucor, saglit lang ha, kukuha muna ako maleta ha. Bibigyan ko kayo isa-isa. Di ba? Tapos si Erwin Tulfo nung time na yun, kongresista. At saka, wala man siya project noon. Kasi unang-una, mga kababayan, kahit hanapin mo, hindi siya nagpa-project sa DPWH. Ang project ni Erwin Tulfo, noong siya ay congressman, nasa siya, ang pagkakaalam ko, kinuha siyang gabinete Kinuha siyang gabinete. Nung time na yun, parang DepEd yata siya. Ay, hindi. DSWD, secretary. Hindi siya. DSWD secretary si Erwin Tulfo noon. Oh my God. What the heck? Sabi ng Kano. DSWD secretary si Erwin Tulfo noon. So, paano siya nasabit dyan sa DPWH? Oh my God. Alam nyo, minsan, mga DDS, ayusin nyo yung script ninyo. Magpaturo kayo ng direktor sa Encantadia, ha? Ay, nako. Dapat nga ang tinatawag dito, the 18 Lying Marines. The 18 Liar Marines. Yan dapat ang sabi. Diyan pa nga lang tinatawag kayong 18 Marines, hindi naman kayo 18. Diyan pa nga lang sinungaling na kayo eh. 18 kayo, Marines lahat. Hindi bodyguard lang iba yung iba nga dyan, driver lang. 18 Marines, luso. 6 dyan, driver. Yung 4 dyan, bodyguard. Hindi naman totoong Marines lahat yan. My goodness. Diyan pa nga lang sa tinatawag-tawag yung 18 Marines, hindi ba kinahihiya tawaging 18 Marines? Yung iba dyan, driver lang naman. Yan yung iba, bodyguard lang, security guard lang. Luso ninyo. Oh my God. So yun lang mga kababayan, yung ating reaksyon sa mga oras na ito. Ako'y natatawa, sa totoo lang. Tawang-tawa ako. Ha ha ha. Ha 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 ha. 18 Marines sila. Pero sa 18, 4 dyan security guard. 6 dyan driver. Paano sila naging 18 Marines? Ha 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 ha. Ha 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 ha. Chief of Staff ni Tito Soto, 2015 pang patay, pero tumanggap ng maleta noong 2022. Ha 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 ha. Paano nangyari? Putin. Itulog nyo yan, ikain nyo yan. Yan ang resulta sa 5 milyon ni Mike Defensor. Grabe talaga ang pera, no? 5 milyon, magsinungaling ka lang, tiba, paldo. Paldo. Ha ha ha. 5 milyon, paldo. Magsinungaling ka. Pagkatapos nilang lumabas sa Senado, hindi na naman mahagilap. Nagtago na. Di ba? Ha 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 ha. Sa 5 milyon, magsinungaling ka lang, paldo na. Ha 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 ha. Ay, nako. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po.